Kayo po, ano po yung kayo ano sister, ano advice mo Ako, sa mga magulang? sa mga magulang, Opo, para magkaroon ng maging successful yung mga anak nila. ako bilang magulang, may anak ko, mga dalawang lalaki, Mhm. pinapadama ko sa kanila ang paghihirap ng buhay para mag-successful sila. Kung ano ang ginagawa ng magulang, sundin nila para sa kapakanan nila. Tama. Para sa kinabukasan din nila At ni kung kailangan, hindi masama na mayroong kaibigan. Aha. Pero pag alam mo nga mayroong bagay nga hindi maganda, Thank you po. Opo. kailangan mag-iwas ka na. Ayo po dito na para Iiwasan mo Eh, na. saan po kayo po? Thank you. Sa mga anak mo, sa mga magulang para yung mga anak nila ay maging successful. Yun Bukod nga. sa mga pagpapayo, Nang no? mula nang maliit pa sila, Mm-mm. na nagkaedad na sila ng mga Ingat po. mga 6 years old at Mm. nag-aaral, binibigay ko lang sa kanila ang tama lang pero hindi sobra. Oo, pag Kasi sobra. kapag sobra, hanap-hanapin nila yan. At Tama. ikaw nga magulang, kahit wala, gagawin mo kung nga hindi tama, mangutang o Para lang maibigay yung lang luho. maibigay. So, masanay sila. Mm-mm. So, kailangan may kunting disiplina. Tama. Kontrolado. Oo, kag kung anong nakita sa mga ibang pamilya nga sobra sa galaw, Oo. huwag gayahin dahil ang lahat ng mga bagay na yun ay hindi naman, wala namang katotohanan. Kaya nga, kung minsan may mga anak sila nga hindi nakatapos. Kasi sa luho. Oo, kaya nga sa akin, nag-aral ang mga anak ko noon kung ano ang pamasahe mula sa bahay papunta sa paaralan nila. Eksakto Compute lang. na yan, eksakto pabalik-balik. At may kunti silang allowance. Mhm. Pero ang mga anak ko, wise din sila. Mhm. Kapag araw ng Sabado, off ng papa nila, Mhm. nag-grocery sila o Wow. Sunday at nagsisimba. Amen. Tapos, pag grocery nila, wise din sila. Bumibili sila ng mga tinapay, mga kung ano nga pangpalaman nila, Mhm. para mag-aral sila, Meron na. gumagawa sila ng baon. So, ang baon nila nga pera, tinatago. At least naiipon din nila yon. Ngayon, kapag darating ang Para bill sa, paraan. pagdating ng mga bill sa bahay, kagaya ng tubig, ilaw, Kuryente. 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 Alam mo kung anong ginawa nila? Nagugulat na lang ang papa nila nga nabayaran na nila. Wow. So kung sino ang makabayad sa magkakapatid, ginabalik ng papa nila ang pera. So kung minsan, magugulat na lang ang papa nila na, oh, ba't nakabili ka na ng pantalon mo na yan? Ba't nakabili ka ng t-shirt? Eh, sa pira ko to, sa baon ko to, iniipon ko yung ganon. Ang galing. Oo, kung minsan nga, pag uwi ko bakasyon, sabihin ko, oh, kumakain din ba kayo sa Jollibee? Hindi, mama. Dumadaan lang ako kahit nangangamoy yun eh. Nagtitipid. Oo. Pero alam mo, kahit kaya naman namin, kasi may trabaho naman yung asawa ko dati sa Makati, yung dibdib ko at lalamunan ko sumasakit talaga. Kasi yung parabang naghahalo ang awa. Oo. Pero at the same time, pinaparealize ko sa kanila nga magtuto sila dahil pagkatapos sila ng pag-aaral, kung anong gusto nila, may trabaho na sila. Tama. Hindi ko na pag gusto na kayo. So, salamat sa at the end, Nakatapos na rin sila. mga seaman naman sila lahat. Ang Puro galing. sa Europe. Amen. So, at pangalawa, sinabi ko sa kanila kung mag-asawa kayo, ang sa akin lang, kahit hindi mayaman, basta mayaman lang sa ugali, sa pananalita, kilos, kagawa. Magandang ugali. Kasi, anhin mo man ang mayaman kung may pagkabastos. Oo, tama. So, mabuti naman sila. Bahay, eskwela lang sila. Ganun. Ilan taon po kayo nag-work dito sa Hong Kong? So far, 34 years consecutively. Wow, 34 years si ate. And I am so Ilang blessed. amoy? Isang amo? Mga lima nga mga Limang amo. European nga bankers. Wow. Oo.
So, isa na rin yun nga nakatagal ako dito. So, at least until now, nandito pa rin kayo. Oo, ang amo ko ngayon, bankers, Belgian. Do you mind po? Ilan taon na po kayo? Sa palagay mo. Plenty. Sa palagay mo. Mga wala pang 60. Ay, to be honest, 74 na ako. Yan, di halata. Tingnan niyo po siya, oh. Pwede po maraming pangalan. Pangalan ko si Marjorie. Okay lang po. Ayan, okay nalala po lang. ng mga natin, netizen. Isa po kayong inspirasyon sa mga OFW natin. Kasi kahit 74 na kayo, nandito pa kayo nakaka-work. So, ibig sabihin yung amo ninyo, gusto pa rin kayo kahit na, di ba yung iba pag overage ayaw na. Pero imagine kayo, nandito pa rin sa edad na yan. Basta kung may pangarap ka nga OFW mula ng Pilipinas, nag-umpisa ka sa nagdapa ka eh. Nakapunta ka sa ibang bansa kagaya ng Hong Kong dahil gumastos ka ng lahat ng bagay. May lupa ka nga iprenda, may kung ano-ano lang para makapunta. Ang pangarap ng dyan yan, pero huwag kang mangarap ng sobra. Tama. Nga gusto mo ng pangarap ka dito, porque sa Hong Kong ka, hindi mo niisip nga ang employment dito, kahit nakakontrata ka, hindi mo masisiguro kung bukas o tuloy-tuloy ang employment mo dahil sa just in a wink of an eye, may mga bagay tayo nga hindi natin malaman. Tama. Magserbisyo ka ng tapat para ibigay sa iyo ng amo mo ng tapat. Iwasan ang umutang sa bangko para lang may ipagmamalaki ka sa kapitbahay mo doon. Ayan, Huwag kang pakinggan niya, mga mangarap kawat ng na- mansyon dahil katulong ka lang dito. Anhin mo man ang ipagmamalaki mo sa kaibigan mo, pero ang konsensya mo, may niluluko ka. Tama. Kagaya hiraman Kailangan mo ng wag utang manloko. at hindi mo babayaran. Gamitin mo ang kanyang mga dokumento. May mga taong ganun, Oo. naloloko eh. Kaya nga ako, ang bahay ko, kahit matagal ako, simpleng buhay lang. Kasi hindi naman kayo nanloloko. Oo. Pero at least successful yung mga anak nyo, isa na yon. Oo. Talaga hanggang ano po ba yung pwedeng ipayo sa mga iba, sa mga OFW naman natin para tumagal na katulad ninyo? Simpleng buhay lang. Dahil una-una, may mga amo nga na-terminate ang katulong dahil sa utang. Okay. Pangalawa, dahil sa kamay nga mahaba, nga ginaluko ninyo ang amo sa kupit at saka manakaw ka sa kanila. Kung maganda ang pinapakita ng amo mo sa iyo, maging matatag ka dahil yan ay kapital mo sa employment mo dito sa Hong Kong. Paano niyo po na-maintain yung health niyo? Imagine, 74 na kayo. Yung iba nga, ako nga, 60 pa lang. Sumasakit-sakit na yung katawan ko. Oo, ganun. May back pain na ako, may sakit na ng ulo. Kayo po mukhang energetic kayo. Maganda ang maging maganda. Maganda ang maging maraming kaibigan. Pero hindi lahat ang kaibigan ay tunay. Kung minsan yan, obserbahan mo lang sa kilos, sa salita, kag sa gawa. Dahil ang purpose mo dito, lalo galing ka ng Pilipinas, may pamilya ka. Oo, magtrabaho. Kailangan mag-behave ka. Kasi, sabihin natin tao lamang nagkasala. Kaya nga may mata tayo dahil para malaman natin ang gawain natin. Iwas sa makipagrelasyon sa Mali. mga kapwa natin Pilipino nga inaapakan mo nga may pamilya yan. Tama yun. Huwag kang magdadalaga dito sa Hong Kong nga may pamilya ka. Kaya mga ka-OFW ha, yung mga married. Huwag niyong aminin yung kabit ninyo nga asawa niyo. Sus Diyos ko. Sorry lang ako, nagamit ako ng kabit dahil totoo naman Hindi mo yan ma-acknowledge. Kaya nga po. Kaya yung pong isang iwasan natin dito mga ka-OFW, ayusin natin yung buhay natin kahit nasa ibang bansa tayo para tumagal tayo sa ating employer, saka sa trabaho natin. At saka paano po naman sa kalusugan ninyo, exercise po ba kayo or ano? Wala. Basta ako lang, pag alam kong boring nga mga tao, gusto niya kaibigan ka, tapos daingan ka ng mga problema, mga drama niya, nagaiwas ako niyan. Kasi ng health, stressful yan nakaka-stress na. Oo. Sa inyo napupunta yung stress. Oo.
Kaya nga ako, magkaibigan tayo. Mm. Kikibilang, kanya-kanyang kain, kanya-kanyang bayad. Magpunta tayo sa doon, walang ano kasi parehas tayo manggagawa eh. Oo. Tapos pangalawa, pag alam kong yung isang kasama ko, medyo taker ba? Ang tawag na taker, gusto niya lang lagi libre. Taking advantage. Oo, taking advantage, ayaw ko yun. At ayaw ko yung, gusto ko yung patawa-tawa lang, pero kung mga ano, at saka gusto ko yung kwentuhan lang, healthy ba? Healthy. Sa salita. Pero kung mga salita nga Mga mga martes-martes, wag. maliban yan sa malitis, yung may pagkabastusan ba nga babae ka, Oo. gagamit ka nga, ay, yung ganyan, ay, pati yung mga pagsalita mo sa gamit ng lalaki sa'yo, ginadaldal mo. Ayaw ko yung Hindi ganun. naman ganda yun. Oo. Oo. Kasi, di ba, babae ka, respeto ka eh. Kaya, yan po, may marami tayong natutunan kay sister. Thank you po. At, yan. Salamat po sa maraming sharing na binigay nyo. Nakakatuwa. Imagine, 34 years yung nagtrabaho dito sa Hong Kong. Walang termination yan. Termination. At saka tingnan nyo, healthy At pa. saka Hindi nyo yung kalain yung mamayabang, edad. mga employment ko, mga maayos na Yan. mga nakaamo ko ng dalawang Nagluluto po terminator. ba kayo sa bahay? Oo, nagluluto ako. Wow. Pero, Doon sa pagluto si sister. Oo. Dahil matagal na dito, expert na. siyempre kung anong budget ng amo, dyan ka. Kung may amo naman nga ano. Pero so far, naging maayos ang mga amo ko. Kahit mga terminator sila, dalawa nang sa akin, sabi niya, oh, wag kang ganyan. Pero siyempre, lahat naman tayo dito, mga OFW, katulong. Pero bawat utak ng tao dito, ng mga Pilipino, iba-iba. Yeah. So during sa interview, doon ka maano ng amo mo kung ano ka. Ayan. So, ayan po, marami po tayong natutunan. At ang isa pa po, paano po yung pag nag-spend kayo ng day off ninyo? Ayan, sa church, ganun ba? Or Or ano? sa simbahan. Simbahan, di ba? Oo. Ang importante kasi nagpapalakas din sa atin Oo, yung ano natin papasalamat ka sa Panginoon nga binigyan ka ng kalusugan, ng kag ang pamilya mo ay maayos. So, yun isa na rin. Kaya nabibless po kayo ng Panginoon. Kasi Kayamanan din. pati mga anak nyo, blessed na blessed Oo. tuloy kayo. Basta lagi lang ngiti. Ayan. Oo. So, thank you po. Hanggang dito na lang po. At ito po si ate. Tiga, Marjorie. Ate Marjorie. Thank you po for watching. Bye-bye. Dito si Ate Tanmoy. Ako si Ate Tanmoy ng Pinky Vlog. Kinay na yung chick. Ayan. Para malaman mo, totoo yung sinabi Ayan ko. po. Kaya na Kaya ano. previous amo ko, dumating dito sa Ay, dumating dito. 1988. Wow. Ako 1987 dumating. Oo. Tali nauna kayo ng ano sa akin. 88. Ayun. Oo. Ayun. Si Ma